Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Okay. Ngayon po ay ang oras po natin ay alas 5:30, 5:30 po ng hapon. Okay, tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. Ito po, ang ating pong pag-aaral ay nakatala po dito sa Matthew chapter 8, verse 1 hanggang verse 8. Pero bago po yan, tayo po ay dudulog sa isang panalangin. Panginoong Diyos na mabuti, makapangyarihan, lumikha, lumalang sa amin at sa lahat po ng bagay dito sa kalupaan, sa katubigan at sa buong sanlibutan. Diyos, pinupuri ka namin, sinasambat din natin. Kila Panginoon, napakabuti mo po sa amin. Sa lahat po ng mga aspeto ng aming mga buhay, ikaw po ay patagi po namin, nararanasan palagi po namin, nadadama ang iyong presensya at kapangyarihan. Iniingatan mo po kami, ginagabayan, pinapatnubayan. Diyos, sa mga pagkakataon po ito, una po sa lahat ay tinataas sa dakilang pangalan ang gawain na pinagkatiwala mo po sa amin. Dito po sa Tarlac, DCTC Radio, DCTC 828 kHz AM band dito po sa Tarlac City. Ama, minsan pa pinagkakatiwala ko po ang gawain ito. Ako po, O Diyos, ay yung abang lingkod na tutupad po ng ministeryo na pinagkatiwala mo po sa aking mga balikat, O Diyos, ang pangangaral po, paghahayag po ng iyong banal na salita. Ama, ikaw po ang maglagay ng mga salita, eksaktong kataga na kailangan po namin ng inyong mga tagapakinig at taga-subaybay, tagapanood ng ministeryong ito, Diyos. Itulot mo po, O Ama, na mangusap sa bawat isa ang bawat kataga na lalabas po sa aking mga labi. Ikaw po, O Diyos, ang siyang mangusap. Ikaw po, O Diyos, ang siyang kumilos. Ikaw po, O Diyos, ang siyang magsalita para sa akin, O God. Ganon din po, Ama. Tinataas ko po sa dakilang pangalan. Tunay nga po, O Diyos, ang pag-iingat mo, gabay, patnubay, proteksyon sa mga anak mo na umaasa po sa iyong kapangyarihan. Ama, sila po na may mga karamdaman. Sila po, Panginoon, na mayroong mga suliranin, bigatin, patuloy, O Diyos, na itinataas ko po sila sa iyo. Ikaw po ang kumilos. Mag-ingat sa kanila. Galingan po para sa kanilang lahat, O God. Ama, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan, ito po ang aming panalangin. Amen at amen. Okay, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Makipagbukas po kayo ng inyong mga dalang Biblia dito po sa aklat po ni San Mateo. Ano po, ito po ay babasahin ko sa wikang Tagalog. Ano po, pagkatapos po, ito po ay babasahin ko sa wikang Ingles sapagkat sa English po binase yung titulo ng ating pag-aaral ngayon. Matthew chapter 8 verse 1 hanggang sa verse 8. Ganito po ang sinasabi. Dito po muna sa Tagalog. Okay. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Watch out the word po. Bantayan po ninyo ang mga salita. Ulitin ko po yan. Ang sabi po nung ketongin, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hini po siya ni Jesus at sinabi, ibig ko gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sabihin kanino man. Bilin ni Jesus, pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ng haing inuutos ni Moses bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Verse 5, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitan Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po ay naparalisis. Siya'y nararatay sa amin, lubhang nahihirapan. Paruroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Verse 8, Ngunit, sumagot sa kanya ang kapitan,
Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling ang aking alipin. Amen. Ngayon po ito po ay babasahin ko sa wikang English para po ito po ay masundan po natin kung ano po ang ating nais na matutunan sa araw na ito. Matthew chapter 8 verse 1 hanggang verse 8 po. Ganito po ang sinasabi. Sa English, when he had come down from the mountains, ang ating pong Panginoong si Kristo, great multitudes followed him. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said to him, see that you tell no one, but go your way, show yourself to the priests, and offer the gift that Moses commanded as a testimony to them. Thank you, Lord God. Verse 5, now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading him, saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak the word, and my servant will be healed. Amen. But only speak the word, and my servant will be healed. Amen. Sa ganito pong pananalita at mga pangungusap, ang mensahe po na pinagkatiwala sa atin ng Diyos sa araw na ito ay binigyan ko ng titulo na Only Speak the Word. Only speak the Word. Sabihin mo lang ang salita. Alam po ninyo sa bilang pasimula po, ito po sa creation o sa paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang Diyos po ay wala siyang kasama doon sa paglikha. Po, sabi nga po doon sa in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth. Genesis chapter 1 po ito. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was. And darkness. So yun po ang So nung likhain ng Diyos ang mundo o ang daigdig at lahat po ng nandiyan. During the creation, God speak the word to create anything and everything. Everything that we see, we smell, touch, taste, and hear. Nung sabihin ng Panginoon na magkaroon ng liwanag. God just spoke the word. And there is this liwanag. When He said, let there be light, at nagkaroon po. And there was light. Let there be firmament. Ay po yung mga lahat po ng nilikha ng Diyos. Ang nangyari po doon ay sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. So doon po sa ating mensahe, just speak the word. Dito po sa ating pinagbabasihang talata. Mayroon pong isang Romano, kapitang Romano na lumapit sa ating Panginoong Hesus Kristo na ang sabi niya,
Panginoon, Ginoo, ang akin pong alipin ay lubhang pinahihirapan. Siya po ay naparalysis. Pagalingin po ninyo siya. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pupuntahan ko siya at siya ay aking pagagalingin. Subalit ang sabi ng kapitan, hindi po ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking bahay. Ako man po ay mayroong mga tauhan na na sumusunod sa akin. No po? Pag sinabi ko ang ganito, ginagawa nila ang ganito. Pag sinabi ko ang ganon, gagawin po nila ang ganon. Pero sabihin lamang po ninyo, gagaling ang aking alipin. Just speak the word, and my servant will be healed. Yung pong may ketong. Ano po ang sabi ng ang sabi ng ketongin? Panginoon, kung luluubin mo po, mapapagaling mo ako. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, kalooban ko. sabi ng kalooban ko na ikaw ay gumaling. Thank you, Lord. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya, kalooban ko na ikaw ay gumaling. Sinabi lang po ng ating Panginoong Jesucristo at siya ay kanyang hindi po. Nung siya ay hipuin ng ating Panginoong Jesucristo, immediately, siya po ay gumaling. So sa ating pong pag-aaral ngayon, kinakailangan po na sabihin lang po ang salita, sabihin lang po ang kataga at gagaling o tutugunin ng Diyos. Mangyayari ang ninanais po natin. Dito po sa basahin po natin ang aklat po ni Propeta Ezekiel. Chapter 37. Ito po ay ang kwento po ng lambak ng puno ng kalansay. The Valley of Bones. Yung pong lambak, yung pong lugar, yung dako na mababa na nasa gitna po ng mga kabundukan. Ito po ay punong-puno ng mga kalansay. Thank you, Lord. At sabi po, dito po, babasahin po natin dito. Dito po tayo magpo-focus sa ating pag-aaral. Chapter 37 po na aklat po ni Ezekiel. Verse 1. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Nilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Ano po sinasabi rito na ang kapangyarihan po ng Diyos, ang kapangyarihan po ni Yahweh ay nadama po ni Propeta Ezekiel. Ang sabi po niya, ako ay dinala ng Diyos. Ako ay kanyang dinala sa pamamagitan ng kanyang espiritu doon sa lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yung puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Alam po rin dyan kung ating pong pag-aaralan, binigyan ko po ng ito Ito pong verse 1 and verse 2. Ang sabi po ni Propeta Ezekiel, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at dinala niya ako sa isang lugar na puno ng kalansay sa pamamagitan ng kanyang espiritu.
ang lugar na ito, ang dako na ito, ay punong-puno ng kalansay. Yun po yung ano. Alam po ninyo na kung ano ang nakita ko dito. Nobody cares. Not even one. Walang nagmalasakit. Bakit mayroong mga ganon na kalansay doon sa lugar na iyon? Hindi man lamang po ito, hindi naman lamang sila na nabigyan ng tama at wastong paglilibing. Ang sabi po dito, pag sinabing mang kalansay, buto na po ito. Naagnas na, ibig sabihin matagal na po sila nandoon. Walang nagmalasakit. Hindi man lang nila inisip na yung mga ano na yun kailangang mailibing, mailagay sa ayos. Pareho po ng buhay ngayon. Ano po? Kasi po yung nakita natin, nobody cares. Ano po? Pareho po sa buhay natin ngayon, walang pakialaman. Pansinin po ninyo na walang pakialaman. Marami po ngayon, marami. Basta yumaman lang, gumanda lang yung takbo ng kanilang mga buhay, di bale marami ang maghirap, di bale marami ang magdusa. Okay lang. Wala siyang pakialam. Katulad po nito na they don't care. Basta ako, yung pamilya ko, ayos ang pamilya ko. Basta ako, ang pamilya ko, nasa magandang katatayuan, okay na. Wala akong pakialam sa iba. Yun ang tadhana ng kanilang mga buhay. Yun ang kanilang destino. Ano bang marami ang ganito mga pag-uugali sa ating lipunan ngayon? They are not considerate. No? They do not consider others. Sabi po ni Propeta Ezekiel, inilibot ako ng Diyos. Inilibot ako ng kapangyarihan ni Yahweh doon sa lugar. Alam po niya, sa English po, ganito po yung pagkakasabi sa English Ezekiel chapter 37, ganito po yung pagkakasabi dito po sa sa English. Para po malaman natin. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down on the midst of the valley. And it was full of bones. Then he caused me to pass by them all around. And behold, they were very many in the open valley. And indeed, they were very many. Talaga pong, kumbaga, lubhang marami. Lubhang marami yung mga kalansay na yan. Ibig sabihin, lubhang marami yung walang buhay na nandoon sa lugar at sa dahon na iyon. Inilibot siya ng Diyos. They don't care doon sa mga taong yan. Yes, Lord God. Kahabag-habag, kaawa ang mga ganyan na no one cares, nobody cares. Pero ang ating Panginoon, ay malasakit ang Diyos. Ang sabi po ng Diyos kay Ezekiel, tinanong ng Diyos ang propeta. Ano po ang tanong ng Diyos sa propeta? Ito po sa English, chapter 37, verse 3. And he said to me, Son of man, can these bones live? Ezekiel, anak ng tao, mabubuhay pa ba ang mga kalansay na ito? Kumbaga, mabubuhay pa ba ang mga patay na ito? Sumagot po ang propeta. Ang sabi po ng Lord, you know.
ang propetang ito, ang lingkod ng Diyos na ito, hindi ko man siya ay nandoon sa pwesto, nandoon sa posisyon, siya ay nagmarunong, nagsalita, na sinabi niya, oo, mabubuhay ang mga yan, oo, hindi na mabubuhay ang mga yan. Very wise, very practical po yung kanyang sagot. Hindi ko po masasagot ng yes or no. Ikaw o Diyos ang siyang nakakaalam. Lord, you know. Ano po? Why God? Bakit ang Diyos nakakaalam? Because God, He has 3 attributes. Omnipresent. Omniscient. Thank you, Lord God. Omnipotence. Ano po yung tatlo na yun, ha? Omni-attributes po ng Diyos. Yung pong omnipotence ay yung all-powerful God. Omnipresent is ever-present God. Maski na nasaan ka, maski na anong ginagawa mo, natutulog ka, nagtatrabaho ka, ang Diyos ay lagi nang nandiyan. At yung omniscience, all-knowing God. Kaya ang sabi po ni Propeta Ezekiel, Lord, you know. Hindi siya nagmarunong. Ano po? Hindi siya nagmarunong. Sabi niya na, oh Diyos, hindi na po mabubuhay ang mga yan. Pag sinabi ng taong ito, na hindi na mabubuhay yan, ipinapakita niya yung kanyang pananalig at pananampalataya ay napakababa sapagkat ang Diyos mismo ang nagtanong sa kanya kung pwedeng mabuhay ang mga ito. Napakatalino. Very wise answer. Lord, you know. Tayo po ng mga naglilingkod sa Panginoon. Huwag po natin sabihin na, alam ko lahat yan, kayang-kaya ko na yan. Kaya ko nang sagutin niya. Alam ko naman, matagal na ako naglilingkod sa Panginoon. So, alam ko kung ano ang nais ng Panginoon. No, ganito po yan eh. Tayo po na mga tao, kahit na naglilingkod po tayo sa ating Panginoon, we have a limited knowledge. We have a limited talent. We have a limited know-how. Kakaunti po. Hanggang doon, limitado po ang ating kaalaman at ang ating kakayahan. Ano po? Ang sabi po ng Diyos, can these bones live? Mabubuhay pa ba ang mga patay na ito? Sumagot po, ang sagot po ng tao, sabi niya, Lord, you know. Verse 4, ito po ang isang mga And again, he said to me, prophesy to these bones. Yun po, patay po eh. Pero ang Diyos ang nagsabi na magpahayag ka sa mga patay na ito. Kung kayo po ang nandoon sa sitwasyon ni Ezekiel, sasabihan kayo ng ganon ng Diyos na magpahayag ka sa mga patay na ito. Mangaral ka, magsermon ka, magmensahe ka sa mga patay na, ano ang isasagot mo? Malamang isasagot mo, Panginoon, bakit po dito sa mga patay ako magmemensahe? Bakit po hindi doon sa mga buhay? Yun po, makakarinig po, makakaunawa. Pero ito, patay na po ito, wala pong kaalam ito. Ano po? Pero hindi po ganun eh. Ang Diyos hindi po limitado ang kanyang pagkilos sa tao. Ano po? Prophesy to these bones. Mangungusap ka, magsalita ka. Mangusap ka, magsalita ka. Magpahayag ka. Ito po sabi ni verse 4. And say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Yung pong mga patay, O dry bones, listen and hear the word
of God. Alam po ninyo kung ano po yung metaphor na sinasabi po dito na dry bones. Ito po yung mga tao na hindi po kumikilala sa Diyos. Sila po na mga tao na malayo sa Diyos. Sila po na mga tao na hindi po nananalig, nananampalataya sa Diyos. Sila po na hindi nagtitiwala at naniniwalang mayroong Diyos. Kaya po, ang sabi po ng Diyos kay Ezekiel, prophesy to these bones. Bakit kailangan prophesy to these bones? Parang sinabi niya, speak to the dead. Preach to the dead. Yun po, ridiculous kung iisipin. But, ito po mga ano na ito. Ito pong inihalintulad na mga tuyong buto. Inihalintulad po dyan yung mga taong walang Diyos. Walang pananalig, walang pananampalataya sa Kanya. Ang sabi po ng Diyos kay Ezekiel, preach to the bones. Tell them, hear and listen to the word of God. Bakit po ganun? Bakit po ganun? Because faith cometh by hearing and hearing the word of God. Paano po magkakaroon ng pagkakilala ang mga taong ito na inihalintulad sa tuyong buto kung hindi po nila maririnig, mauunawaan ang salita ng Diyos? Kaibigan ko, hindi lamang po si Propeta Ezekiel ang kinakausap ng Diyos na ito. Na mangusap, magsalita, magpahayag, magsermon, magsabi ng salita ng Diyos. Lahat po tayo, lahat po ng mananalig na nampalataya, kumilala sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay sinabihan ng Diyos na tayo po ay magpahayag ng salita ng Diyos doon sa mga taong hindi kumikilala, hindi nananalig, hindi umaasa, at hindi naniniwalang mayroong Diyos. Sila po ang mga tuyong buto. Sabi po ng Panginoon, napakahirap po. He was commanded by God to preach. Ang sabi po ng Diyos kay Ezekiel, doon po sa isang bahagi ng Biblia ni Propeta Ezekiel, ang sabi po ng Diyos kay Ezekiel, makinig sila o hindi. Lahat ng ipinasasabi ko sa iyo ay sabihin mo. Na po, lahat ng ipinasasabi ko ay sabihin mo sa kanila. Ang sabi po ng Diyos kay Ezekiel, pag ang mga taong ito ay namatay sa kanilang kasamaan at hindi mo sila sinabihan, sisingilin ko sa iyo ang kanilang mga dugo. Kaya tayo po, hindi po sasabihin na paano nangyari na ako at kinausap ng Diyos na mangaral, magsalita, magpahayag ng salita ng Diyos. Doon po sa aklat po ni San Mateo. Matthew chapter 28 verse 19 and verse 20. Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Ang sabi po doon, humayo kayo sa lahat ng dako sa buong daigdig at mangaral kayo. Preach the gospel into all the creation. Ipahayag ninyo ang salita ng buhay. Preach the gospel. Sabihin mo na, hindi naman ako kinausap ng Diyos. Hindi pwedeng hindi ka. Sabi ng Diyos, sa panahon na ikaw ay tumanggap sa
sa ating Panginoong Jesucristo bilang yung Diyos tagapagligtas. Nandoon na rin, kasabay nun ay ang mensahe, ang utos na humayo ka. Ipangaral mo, sabi nga po niya na ano, teach every word that I have told you. Lahat po ng naalam natin patungkol sa ating Panginoon, ipahayag po natin sa kanila kung gaano po siya kabuti sa atin, kung paano po niya tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, kung paano tayo po ay iningatan niya sa ating mga paglalakbay, tayo po ay malayo sa mga panganib, pinagpala po niya ang bawat membro ng ating sambahayan, iningatan po niya tayo, itinulat niya na tayo po ay magkaroon ng trabaho upang ang ating mga anak ay makapag-aral, makatapos ng kolehiyo at sila po ay makapagtrabaho. Yan ang ating Diyos. Ang Diyos na nagpapala, magpasimula pa sa walang pasimula. Ang Diyos ay siya nang nag-iingat, gumabay, pumatnubay sa atin. Yan po ang ating ipangangaral. Yan po ang ating sasabihin. Yung po sa mga tao na hindi kumikilala sa Diyos, sila sabi nila, ang Panginoon, walang Diyos sa kanila. No. Sila po ang unang-una na dapat po nating puntahan. Ano po? Sa ating pong pangaral, ano po? Yung po sinasabi po dito po sa Tagalog. Ano po? Thank you, Lord God. Dito po sa aklat po di po tayo alis dito sa aklat po ni Ezekiel chapter 37. Verse 4, sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, yung po mga taong hindi kumikilala sa Diyos, yung po mga taong hindi nananalig at nananampalataya sa Diyos, sila po ay umaasa sa kanilang sariling talino, karunungan, kaalaman at pagkaunawa. Yan po ang sinasabi ng Diyos na mga kalansay. Po, sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo ay mabubuhay. Alam po ninyo? Okay, tutuloy po natin. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo ay mabubuhay. Babalutin. Ano? Thank you, Lord God. Lalagyan ko kayo ng litid at laman, babalutin ng balat, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo ay mabubuhay. Sa gayon makikilala nilang ako si Yahweh. Uulitin ko po yan. Dito po sa verse 6, lalagyan ko kayo ng litid at laman, babalutin ng balat, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon makikilala nilang ako si Yahweh. Verse 7, nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin, nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Ito po yung sila ay nagkaroon ng litid laman na balot ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Alam po ninyo, napakasakit po nito. Ito, mga Kristiyano na kung titingnan mo, napakasila sa gawain. Mga mananampalataya, halos araw-araw nandoon sa church. Pero yung kanilang pananampalataya sa Diyos, hanggang doon lang sa panlabas. Ang sabi nga po nito, mayroon silang litid, mayroon silang laman, mayroon silang balat. Yung outward appearance po, napakasigla nila sa gawain. Pero ang sabi po ng Diyos, wala silang hininga. Kumbaga, sila ay buhay na patay. Masigla sa gawain, sa loob ng church, masigla. Pero yun ay wala sa puso nila, panlabas na kaanyuan.
panlabas po ang kanilang pinapakita. Yes, kung makasigaw ng Amen, salamat po, Diyos, purihin ka. Mayanig-yanig ang buong church building. Pero hindi pala totoo. Walang buhay pala ang mga ito. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nandiyan siya. Ang sabi po niya, bibigyan niyang hininga upang magkaroon ng buhay. Yung pong buhay na sinasabi ay yung buhay na nanggagaling sa Kanya. Hindi po yung buhay na pansamantala. Hindi po yung buhay na dito lang. Yun po ang buhay na sinasabi ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng buhay. Bibigyan ko kayo ng hininga upang kayo ay magkaroon ng buhay. Yung pong hininga na yan ay ang buhay na walang hanggan. Kaibigan ko, marami na pong lambak sa ating mga buhay. Ano po? Maraming lambak. Ano po? Just speak the word. Ang sabi ng ano nito, just speak the word. Sa kilalanin na natin ang ating Panginoon sa Kristo, sabihin natin, Panginoon, kinikilala kita. Dito po, sinabi ng Panginoon na, sabi ng kapitan, sabihin mo lang, Panginoon, lang salita. Sabihin mo lang kataga at gagaling ang aking alipin. Kaibigan ko, marami na po tayong mga napagdaanan. Marami na po tayong mga hirap na ating napagdaanan. At lahat po ng iyan, ito po ay ating napagtagumpayan. Dahil ito po ay inilapit natin sa ating Diyos. Sinabi natin, Panginoon, mayroon po akong sakit, mayroon po akong karamdaman. Kagalingan po, O Diyos, ang aking kailangan. Diyos, kalakasan, kalusagugan po ng aking pangangatawan. Yes, Lord, I speak healing. I speak healing and fast recovery. Lord, kailangan ko po, O Diyos, ng panggastos na ganito. Pambayad po, Ama, sa aking mga bayarin, O God. Lord, in Jesus Christ's name, O God. Lord, provide my needs. Lord, ito po, O Diyos, ang aking lambak. Ito po, O Diyos, ang mga kalansay sa aking buhay, O Diyos. Ama, nandito po sa akin ang mga ganito, yung mga alalahanin, O Diyos, Ama, itinataas ko po sa iyo. Ang mga problema, O Diyos, itinataas ko po sa iyo. Diyos, ang mga suliranin, Ama, Panginoon, sa bawat araw po na magdaan sa aking buhay. Yes, Lord, I speak the word of God. I speak the word of God. Ama, ang presensya mo, ang kailangan ko, ang iyong kalakasan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong gabay patnubay protection ay kailangan ko, O Diyos. Ama, hindi ko po kaya ito. Hindi ko po kaya ito. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Ano po sinasabi dito sa verse 11? Ano po? Ito po yung mga tao na sinabihan ng Diyos na sila ay mga buto, mga kalansay. Ezekiel 37 verse 11, ganito po. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay. Ito po yung mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. Tulad ng mga kalansay na ito. Sinabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Pinabayaan na kami ng lubusan. Tatlo po ang mga binanggit na yan ng mga tao ng Diyos. Tinuldukan na nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Tinuldukan na po nila. Pag ang Diyos ang siyang kumilos sa buhay mo, sabihin mo lang ang salita, sabihin mo lang ang kataga. Sabihin mo walang pag-asa, no? Sa bawat gising, mayroong mga blessing. Sa bawat umaga, mayroong pag-asa. Yan ang ating Diyos. Sabihin mong walang pag-asa, tumawag ka sa Diyos, Lord! Lord. Isumbong mo sa Diyos ang iyong mga problema, suliranin, mga alalahanin. Ang sabi na, pinabayaan na kami ng lubusan. No, hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Ang Diyos ay palagi na nandiyan sa atin, piling nandiyan sa ating tabi. Actually, nandito siya sa ating puso at damdamin.
pag meron pong nagagawang pagkakamali, pagkukulang, nagkakaroon po kayo ng guilty feelings, ang Diyos po yun. So sabihin mo, pinabayaan ka ng Diyos, no? Mahal tayo ng Diyos. Hindi po niya tayo iniwan, hindi po niya tayo pinabayaan. Lagi po niya tayong sinasabahan. Maski na anong oras, maski na anong pagkakataon, bumagyo, umulan, umaraw. Salamat po sa Panginoon. Sabi po dito, pinutol na kami, no? Ang sabi ng Diyos, gusto nga eh. Nandun po sa doon sa Genesis. Ang Panginoong Diyos ay bumababa, pumupunta sa hardin upang banding sa mga tao. Yun po ang gusto ng Diyos, makipag-banding sa mga tao. Kaya hindi po niya tayo pababayaan. Nilikha nila lang tayo ng Diyos upang tayo po ay Kanya makasama. Nais po niya mayroon siya kabanding. Ipakita po natin, ipadama po natin sa Kanya, Lord, I speak the word, God. Kailangan kita sa buhay ko. Ama, patawad po sa aking mga pagkukulang pagkakamali. Diyos, tinataas ko po sa iyo ang aking mga problema, mga suliranin, O God. Lord, tinataas ko po sa iyo ang aking pamilya, ang aking samay. Tinataas ko po, O Diyos, ang aming kinabukasan. Tinataas ko po, O Diyos, ang aking kalusugan. Ama, ang aking pananalig, ang aking pananampalataya, ang aking buhay espiritual ay itinataas ko sa iyo. Just speak the word. Ang Diyos ay laging tutugon. Just speak the word. Ang sabi po ng mga wala na kami pag-asa. Pinabayaan na kami. No. Just speak the word. Ano po ang kailangan natin sabihin ngayon? Panginoon, sumunod po kayo sa ating, sasabihin ko. Panginoon, binubukas ko po ang aking puso damdamin. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Ama, sulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa langit. Ama, salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kapatawaran ng ang aking mga kasalanan. Lord God, I spoke the word of salvation. I spoke the word of acceptance. I accept the word of God of repentance. Ama, I do believe. Tinanggap mo po ang aking mga panalangin. Amen. Amen. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa isang panalangin. Ama, salamat po sa araw na ito binigay po sa amin sa isang mensahe na pinagkatiwalaan po sa bawat isa. Purihin ka, Ama. Sambahin ka, dakilain ka. Minsan pa, O Diyos, pinaparangalan ka po namin, O God. Sa kaligtasan po, sa kalakasan, kalusugan po ng bawat isa. Purihin ka. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Amen.